morning. Oh, it's good to see you again. Good morning. Yeah, good morning. Mamakita kayo ngayon umaga. I was watching our service last week. At pinanood ko po yung ating service nung nakaraang linggo. Even praise and worship, even preaching, even youth and YA service. Yung ating pong pagpupuri sa Diyos, pati po yung nag-share, pati po yung mga kabataan natin, pinanood ko po sila. Thank you for your faithfulness to our Father in heaven. Marami pong salamat sa inyong pagiging tapat sa ating Ama na nasa langit. Our church is very small. Ang ating pong sambahan ay napakaliit. Also, members is small. At ang bilang nga po ng miyembro natin ay But maliit. still, I am so proud of you Ngunit ako po'y sobrang nagagalak dahil sa inyo. because of your understanding of His love. Sapagkat kayo po ay nakakaunawa patungkol sa kanyang pag-ibig. Yeah, in the church, I am only one pastor. Dito po sa ating sambahayan, ako po yung nag-iisang pastor. But I believe there are the others pastors too. At naniniwala po ako na meron pa pong iba na mga pastor din. Yeah, titles, yeah, no, leaders, the members, but individually, I believe there are so many pastors. Sa miyembro man po, sa mga leader man po, naniniwala po ako na marami pong magiging pastor. Also, wherever you go, you could share what God equipped us. At kahit saan man po kayo magpunta, maibabahagi nyo po sa iba kung ano po yung mga itinuro ng Diyos sa atin, kung paano po tayo napapanatili dito. Also, so many leaders is raising themselves to be the pastor for the kingdom of heaven. At marami nga pong mga leader na maitatayo para po maging tagabahagi ng paghahari ng Diyos. Title is a little bit strange. Ang ating pong pamagat ngayong umaga ay mo'y bago para sa atin o parang kakaiba. Yeah, last week I attended a big church actually. Nakaraang linggo po, umaten po ako sa isang napakalaking sambahan. Yeah, the facilities, then equipment was so good. Yung pong pasilidad, maging yung mga kagamitan po doon ay napaka maganda po. But I saw tears of Father. At nakita ko nga po yung luha ng Ama. Yeah, they are children of God. Sila po ay mga anak ng Diyos. But still, I didn't know why God let me see the tears of God. At hindi ko po lubos pang nauunawaan kung bakit po ipinakita sa akin ng Diyos, ng Ama, ang kanyang mga luha. Then I accepted it as a title for today. Kaya naman, tinanggap ko po yon at ginawa ko nga po yung pamagat ngayong umaga. When we became His children, He was so happy. Nung tayo po ay naging mga anak ng Ama o ng Diyos, sobrang saya po niya. Yes, as you have your new baby, your wife gave birth, then you are so happy. Katulad po ninyo na nanganak o nagkaroon ng isang bagong anak o sanggol bilang asawa, napakasaya po ninyo. Then they will not grow up. Then they become troublemaker. Then you parents, mother, father will cry for them. At kung sila po ay hindi lumaki, at kung lumaki man po sila, naging sila po ay hindi, naging maganda yung kanilang paglaki, kayong mga magulang ay sobrang malulungkot po. As you see the title, I want to share Hearts of Father. At kung makikita nga po natin sa ating pong pamagat ngayong umaga, malalaman po natin kung ano ang puso ng Ama. And subtitle is, you must be that.
At ang ating nga pong subtitle, kailangan mong maging ... What was the first title of this year? Ano nga po ba yung unang pamagat para sa taong ito? Oh, Pastor, it's a really long time ago. Sasabihin po ninyo, Pastor, ang tagal na po nun. Anyone remember? 2026 was given. That was the title. Ang title po ay 2026 ay ibinigay po sa atin. Then new subtitle was You Must Be Ready. Subtitle po doon, kailangan mong maging handa. And talk about goal for 2026. Lagi nga po doon kung ano yung magiging layunin natin para sa taong ito. Still, we are talking about goal for not only 2026, but for what God gave us. At hindi lamang po para sa taong ito. Siyempre po, kung ano yung binigay po sa atin ng Ama. What was the title for last week? Ano nga po yung pamagat ng nakaraang linggo? Yes. This is last week title. Ito po yung nakaraang mensahe. As I told you, I watched the sermon even. At tulad po na sinabi ko sa inyo, pinanood ko po yung nakaraang mensahe. Kasi I cannot abandon or I cannot ignore you. Sapagkat hindi ko po maaaring baliwalain kayo. Who likes these two words? Sorry, Pastor. Who likes these two words? Sino po ba ang may gusto dito po sa mga salita na ito? When we check our hearts, why we become children of God? Kung ating pong susuriin yung ating mga puso, bakit nga po ba tayo naging mga anak ng Diyos? We expected, as long as we will become children of God, then there will be no more problems. Ang ating mong pong inaasahan na kapag tayo po ay naging mga anak na ng Diyos, iniisip na po natin na wala na po tayong magiging problema o kailangang gawin. That's wrong actually. Yun po ay mali. Bible declares, not only you become children of God, you will have so many sufferings. At sinabi po sa Biblia na hindi lamang ikaw ay magiging anak ng Diyos, kundi ikaw din ay daranas ng maraming pagdurusa o paghihirap. That's what we have to understand. Yun po ang dapat nating maunawaan. Being a children of God is not easy way. At ang pagiging anak ng Diyos nga po ay hindi ganun kadali. But what we're talking about suffering, what we are talking about suffering is different. Ngunit ang pinag-uusapan po natin tungkol sa suffering o paghihirap ay iba po. We welcome suffering because what we love God. Hinahayaan po natin na dumating ang mga paghihirap o pagdurusa sa ating buhay sapagkat minamahal po natin ang Diyos. We are loved by God. Tayo po ay minamahal ng Diyos. Amen. 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 Then we want to pay back. That's why we welcome sufferings. Kaya naman, tayo po gusto nating magbalik ng pasasalamat o sabi nga, tumanaw ng utang na loob sa Kanya. Kaya naman, hinahayaan nating dumanas tayo ng mga paghihirap. When you have utang na loob to the others, then you will try to pay back. Kung ikaw nga po ay may utang na loob sa iba, ginagawa mo po yung iyong kakayahan para makapagbalik sa Kanya. Also want to make the other the one who loved us. At kaya naman, ganoon din naman sa kabilang bahagi, para po maibalik natin sa kanila yung kabutihan. Why we want to kill all the flesh? Bakit po gusto nating mapatay yung ating pong lumang pagkatao o yung pita ng laman?
Why we want to obey His word? Bakit po gusto nating sundin ang kanyang mga salita? Because we are so afraid to go to hell? No. Bakit po? Sapagkat tayo po ba ay takot na takot mapunta sa impyerno? Hindi po. We are loved, then we want to make Him happy. Tayo po ay minahal ng Diyos. Ang nais po natin ay maging masaya siya. That's why we welcome suffering. Kaya naman po, pinapayagan natin na dumanas tayo ng mga paghihirap. That's why we want to listen from Him, also we want to obey Him. Kaya naman tayo nga po ay nakikinig sa ating Diyos at tayo po ay nais na sumunod sa kanyang mga salita. But I have hope for the church. Ako po ay may malaking pag-asa para sa bayang ito. Not only you, but I am a little bit different with the others. Hindi lang po para sa inyo, kundi gano'n din naman po nakikita ko na naiiba po talaga ako sa ibang mga pastor. When I attend other churches, when I meet other pastors, I try to talk about what we are sharing. Kapag ako po ay napunta sa ibang simbahan at na kakilala po ako ng mga ibang pastor, sinisikap ko po na maibahagi sa kanila kung ano po yung aking nauunawaan at tinuturo dito sa ating sambahayan. Even matter of salvation, it's also different. Kahit po yung patungkol sa ating kaligtasan, ito po ay sobrang naiiba sa That's kanila. why last week I attended, when I heard, when I feel their activities, maybe God allow me to see the tears of Him. Kaya nga po nung nakaraang linggo, nakita ko po at naramdaman ko, pinakita po sa akin ng Diyos, yung mga bagay po na yon doon sa sambahayan na yon. When we believe in Jesus, Nung tayo po ay naniwala o sumampalataya kay Jesus, there are two matters who was guaranteed. mayroon pong dalawang bagay ang ibinigay po niya sa atin. Not only believe, Hindi lamang po ang maniwala o sumampalataya. second, as I told you, Pangalawa po, katulad ng sinabi ko, we will suffer for Him. tayo po ay magdurusa, maghihirap para sa Kanya. We did wrong, that's why He will punish us? No, it's not. Gumawa po ba tayo ng mali, kaya naman tayo ay pinaparusahan ng Diyos? We Hindi are po ganun. loved, that's why we welcome suffer to pay back His love. Tayo po ay minahal ni Jesus, minahal ng Diyos, kaya naman pinapayagan po natin na tayo rin ay makaranas sa mga pagdurusa upang makapagbalik ng pasasalamat o papuri sa Kanya. That's why we have sufferings. Kaya naman meron po tayong pagdurusa. As I told you, what we're talking about suffering, what we are talking about suffering is different. Katulad po ng sinabi ko, kung ano yung tinutukoy nilang pagdurusa at kung ano yung tinutukoy po natin na pagdurusa, magkaiba po yun. He is our King. That's why we disown ourselves, then we obey Him. That's what we call suffering. Si Jesus po, ang Diyos ay ang ating hari, at tayo po kinalimutan po natin yung pansariling atin upang makasunod po tayo sa Kanya dahil kinikilala po natin Siya, yun po yung ating pagdurusa o If you paghihirap. don't understand your activities for the church will be so hard. Kung hindi po ninyo nauunawaan kung ano man po yung ginagawa ninyo o kung ano po yung ginugugol ninyong panahon para po dito sa ating sambahayan, para po sa inyo, yan ay napakahirap. That's why most of children of God, church members, they call themselves Christian, whatever, they have really a hard time to do. Kaya naman marami po sa mga ating mga church member o kahit po sa iba, nagkakaroon po sila ng malaking paghihirap sa pagsunod po nila sa mga gawain o sa Diyos. Accepting Jesus Christ itself is not simple matter. Yung pagtanggap po natin kay Jesus bilang siya, hindi po ito ganun kadali. As we understood, as we studied, we have to acknowledge who is Jesus.
At katulad po sa ating nauunawaan at pinag-aralan, kailangan po nating maunawaan kung sino si Jesus. This is foundation and start point. Ito po yung pinakapundasyon at pasimula para sa iyo. He is Savior. Siya po ang ating He tagapagligtas. is King. Siya po ang hari. We were sinners before. Tayo po ay mga makasalanan doon. When we accept He is my King, then we must obey Him. Nung tinanggap po natin siya bilang siya ay ating hari, ibig sabihin po nun, kailangan po nating sumunod o magpasakop. That's what Apostle Paul said, Philippians chapter 1:30, that is struggling. Yung po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:30 na mayroon po tayong struggle. That's what we call also suffering. Yun din po ay tinatawag nating pagdurusa. My new creation wants to follow God, but my old flesh doesn't want. That's what we call also fighting. Yung akin pong bagong pagkatao kay Jesus ay gustong sumunod sa Kanya, ngunit yung aking lumang pagkatao naman ay ayaw sumunod sa Kanya. Yun po yung tinatawag na pagdurusa natin o paghihirap. Not only Apostle Paul, you and I have same struggling. Hindi lamang po si Apostol Pablo, kundi ikaw at ako ay mayroon din pong kaparehas na paghihirap. As I told you, we did wrong. That's why He will punish. That's what we call suffering. That's not. Katulad po ng sinabi ko kanina na nakagawa ka ng mali, kaya naman pinaparusahan ka niya. Hindi po ganoon yung tinutukoy ko na pagdurusa. We are loved. Then we want to pay back as utang na loob. Ito po yung tinutukoy kong pagdurusa na tayo ay minahal ng Diyos, kaya naman gusto po nating suklian yung kanyang pagmamahal. New creation, new heart wants to love Him, but my old flesh doesn't want. Yung aking pong bagong pagkatao, yung aking bagong puso na binigay ng Diyos, gusto niyang mahalin at sumunod sa Diyos, ngunit yung luma kong pagkatao, ayaw. If you don't have it, that's struggling, you have to question yourself. Kung wala po kayong ganong klase ng paghihirap o pagdurusa sa inyong sarili, kailangan po ninyong tanungin yung inyong sarili. You have utang na loob, then you don't want to pay back, then you don't have that thought even, you are wrong. Halimbawa po, ikaw ay may utang na loob, pero ayaw mong magbayad o ayaw mo man lang magbalik ng kabutihan doon sa nagawa sa iyo ng kabutihan. Kung ganun po yung ating kaisipan, mali po yun. Isaiah chapter 1 explains that matter. At sa Isaiah po, ipinaliwanag po yon doon sa chapter 1. Donkey knows who is owner. Na ang isang asno, kilala niya kung sino ang nagmamay-ari. Even sa dog kanya. knows who is owner to take care of him. Kahit po ang aso, kilala niya kung sino yung nag-aalaga sa kanya. That's why owner came in from outside. Dogs waves their tails to express respect. At yung may-ari nga po galing sa labas at umuwi, pumunta sa loob, yung kanyang pong aso, niwawagayway niya yung kanyang buntot na masaya bilang pagkilala. Yes, even animals, they know how to pay back utang na loob to the owners. Kahit po ang mga hayop, meron po silang instinct na sila po ay kumikilala o nagbabayad ng utang na loob sa may-ari o nag-aalaga sa kanila. If we are loved by God, then we have no struggling, as what Apostle Paul said, that is a problem. Kung tayo po, nalalaman natin na mahal po tayo ng Diyos, ngunit kung wala po tayong kaparehas sa paghihirap ng kay Apostol Pablo, yun po ay isang problema. That's why when we say, I believe in Jesus, the struggling, suffering must be started. At kapag sinabi mo na ako ay naniniwala o sumasampalataya kay Jesus, ibig sabihin po nun, dapat yung paghihirap o pagdurusa po natin ay magsisimula na. Why we are here? To pay back even small portion to our beloved Jesus. Bakit po tayo nandito? Sapagkat gusto po nating suklian o magbalik ng, sabi nga,
pagmamahal o kabutihan sa Diyos kahit sa maliit na paraan. Some, they offer their lives even. Yung iba po, ibinigay po nila o inalay nila yung kanilang buhay para sa Diyos. They didn't mind, they didn't care their own lives even, their families, even their business. Hindi na po nila inaalala yung kanilang mga pansarili, maging pamilya o kanilang mga business. Why? We have 10 matters. Bakit po kailangan magkaroon po tayo ng ganoong mga bagay? Because when we studied Luke chapter 9:23 all the time. Sapagkat tinalakay po natin yung Lucas chapter 9 verse 23. Jesus said, you have to deny yourself. Sinabi po ni Jesus na dapat mong kalimutan yung pansarili mo. It seems it's order. Kung titingnan po natin, parang ito po ay utos sa atin. Why? He said, you deny yourself if you want to be my disciples. Bakit po niya sinabi na kailangan mong kalimutan yung pansarili mo kung gusto mo na maging disipulo kita? Actually, this is not order. Sa totoo lamang po, hindi po ito utos ni Jesus. Let me explain why this is not order. Papaliwanag ko po kung bakit ko nasabing hindi po ito utos. We are loved. We already recognize who is Jesus. Tayo po ay minihal at ngayon po ay nakikilala na natin kung sino si Jesus. If we have utang na loob for Him, why not? We want to pay back. That's what we call deny. At kung alam po natin na meron po tayong utang na loob, gusto po nating magbalik o magbayad sa Kanya, bakit nga po ba hindi? Yun pong ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili natin. Or every commandment in the Bible, yes, it seems order. Opo, yung mga utos po sa Biblia o yung mga salita po na binitiwan ng Diyos, atin mo ito pong lahat ay utos. But that is not order actually. Ngunit yung totoo po, hindi po pala yun mga utos. As much as we experience His love, it will be natural way to do. At kapag nga po naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, natural po o automatic na tayo po ay magbabalik sa Kanya. Love your God. Mahalin mo ang iyong Diyos. That's order. Yun po ay utos. But it will not be order the one who experience His love and try to pay back, then we call it also suffering. Ngunit hindi na po ito magiging utos kapag yung isang tao ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Nung naranasan niya po yun, automatic binabalik niya rin po yung pagmamahal sa Diyos. At hindi na po iyon nagiging utos. Yun po ay tinatawag na suffering o paghihirap natin. It will be natural way. Ito po ay nagiging natural. That's why what Bible says, everything become easy and light. Kaya po sinabi sa Biblia na ang lahat ng bagay ay magiging magaan at madali. God made us so awesome. Ginawa po tayo, nilikha po tayo ng Diyos na awesome. We are gods. Tayo po ay mga Diyos. We are kings. Tayo rin naman po ay mga maliliit We na became hari. children of God. At naging mga anak ng Diyos. We call our Father our God. At tinawag nga po natin ang Diyos na ating Ama. He just spoke it out. No, it's not. Ito po ba ay dahil sinabi nga po ni Jesus, hindi po sa ganon. He killed His Son on the cross for 10 matters. Pinatay po niya yung kaya nag-iisang anak sa krus para po sa bagay na yan. Then we didn't know that matter. Then everything is so heavy for us. Nung hindi po natin nalalaman yung mga tungkol sa bagay na ito, lahat ng bagay po para sa atin ay mahirap. Holy Week is coming. Darating na nga po yung Holy Week. Meaning, we need to remember what God did through His only Son, Jesus Christ. Ibig sabihin po noon, kailangan po nating alalahanin kung ano po yung ginawa ng kanyang nag-iisang anak. Yeah, God made us so awesome. Opo, ginawa po tayong kamangha-mangha ng Diyos. Through killing His only Son. Sa pamamagitan po ng kanyang nag-iisang anak. Then we didn't know that.
only we said, oh, we became awesome. At hindi po natin nalalaman yon. At nalalaman lamang po natin, ginawa po tayong awesome ng ang Diyos. But still, we are living as slave of Satan. Ngunit tayo pa rin po ay nabubuhay na alipin ni Satanas. Why? We didn't think about him much. Bakit po? Sapagkat hindi po natin masyadong iniisip We si are Jesus o ang Diyos. thinking about our own ourselves. Ang iniisip po natin ay puro patungkol sa pansarili natin. All the time, Father, bless me, bless me. Then, after we got it, we became slave of that blessing. Lagi po natin sinasabi na, Ama, Ama, pagpalain mo ako. Pagpalain mo ako. Pero nung natanggap na po natin yung pagpapala ng Diyos o ng ating Ama, tayo po, kung ano yung tinanggap po natin, nagiging alipin na po tayo nun. We didn't think about goal or the purpose of God. Hindi na po natin iniisip kung ano yung ating layunin o kung ano yung layunin ng Diyos. It's so hard to accept we are living as slave of Satan. Napakahirap pong tanggapin yung katotohanan na namumuhay po pala tayo na tayo ay alipin ni Satanas. That's what also make me cry too. At yun po ay isa sa nagpapaluha sa akin. For example, you want to buy good cell phone, Halimbawa po, gusto mong bumili ng isang magandang klase ng cellphone. then you take care of this cell phone because you paid a lot. At inaalagaan mo ng lubos yung cellphone na yon sapagkat mahal ang pagkakabili mo. Then it seems you are not the owner, but cell phone is the owner of you. Parang ganito, hindi ikaw ang may-ari sa cellphone, pero ang cellphone ang may-ari sa'yo. For example, something happened Halimbawa po, for may that nangyari cell phone. doon sa cellphone na binili mo. Still, you have joy of His salvation. Meron pa rin po kaya kayong kagalakan ng inyong kaligtasan dahil doon sa nangyari? Because the value of salvation is so big and huge. Sapagkat ang halaga po ng ating kaligtasan, ang kagalakan ng kaligtasan po natin ay napakalaking halaga at hindi mapapantayan. Usually, our joy of His salvation was forgotten or lost. Minsan po, yung kagalakan ng kanyang kaligtasan, sa atin po, nakalimutan na po natin o hindi na natin naaalala. We are so blessed. Tayo po ay sobrang pinagpala We are growing. at tayo pong lahat ay lumalago. We understood what is goal, what we have to do. Naunawaan po natin kung ano yung ating layunin at kung ano ang kailangan nating gawin. That's why we are awakened. Kaya naman dapat tayo pong lahat ay magising na. But still, so many children of God, they didn't think about why God saved them, why God made them so awesome. Ngunit marami pa rin po sa mga anak ng Diyos ang hindi po nauunawaan kung bakit sila iniligtas ng Diyos at kung bakit po sila nilikha. When Apostle Paul saw the people in book of Hebrew, Nung makita po ni Apostol Pablo yung mga kapatid doon sa libro ng Hebreo, he cried too. siya po ay lumuha. This is what? Ito po, Hebrew yun. chapter 5:12. Ito po yung sinasabi Hebreo 5:12. Okay, we will read anyway. Basahin po natin. In fact, In fact, by this time, you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. teacher is not meaning of teacher.
Ang guro po dito, hindi po ang kahulugan dyan ay pagiging guro. You must grow and you must be perfect. Ang sinasabi po ay kailangan mong lumaki, lumago at maging ganap. Still, you are not thinking about the matter, but you are thinking about all your needs. Hanggang ngayon po, hindi po natin iniisip yung ganong bagay. Ang palagi pa rin po nating iniisip kung ano yung mga kailangan natin. That's why Luke explains even Jesus was growing. At kahit po sa libro ng Lucas, kahit si Jesus po ay lumago o lumaki. Jesus was born physically even. Si Jesus nga po ay nabuhay, katulad po natin sa pisikal. Even wisdom also grown up. Maging ang karunungan po sa kanya ay lumago. We'll read Luke chapter 2:52. Cassette ko. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. How much more we, children of God. Gaano po pa kaya tayo bilang mga anak ng Diyos? Also, even Jesus has that suffering. At kahit pa po si Jesus, meron din po siyang ganoong klase ng paghihirap. Which Apostle Paul has said. Katulad po ng nangyayari kay Apostol Pablo. That's why early in the morning, he woke up and go to a solitary place and meet God. At tuwing umaga nga po si Jesus, pumupunta po siya sa lugar kung saan walang tao at doon nga po siya nananalangin para katagpuin ang Diyos. Suffering is expression of how to pay back His love. At ang paghihirap po natin, ibig sabihin po niya, yan po ay pagpapakita ng ating pong pagbabalik sa Diyos ng kanyang pagmamahal. I will say again, suffering is expression how much you love God. Ulitin ko pong muli, ang ating pong pagdurusa o paghihirap ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa Ama. Amen. If you have no suffering for Him, you didn't experience His love. Kung wala po kayong suffering o paghihirap dahil sa Diyos, ibig sabihin po nun, hindi mo pa nararanasan yung kanyang pag-ibig. Do you still remember 8 blessings in Matthew chapter 5? Naaalala niyo pa po ba yung 8 pagpapala doon sa Mateo chapter 5? One of them is suffering. At isa nga po doon ay may paghihirap. Bible defines suffering is the measure of blessings. At ang suffering po doon sa chapter po na yon, ipinakilala po sa atin na ito po ay yung tinatawag na pagpapala. Here, first, what? Poor in spirit, mourn, meek, hunger, and thirst for the righteousness. O makikita nga po natin dito yung pagiging poor in spirit, yung tayo po ay mag-mourn o magkaroon ng pag-iyak or ganun po, magiging meek or humble, at What? pagkakaroon ng pagiging gutom sa katuwiran. What is the others? Ano po yung iba pa? We'll read 7, 8, 9. Kasi go. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Other we'll see. Okay. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. When we suffer, other word, persecutions. Kung tayo pa'y makaranas ng pagdurusa o paghihirap, sa ibang salita po niyan ay yung persecution o inaakusahan po tayo. As I told you, there are 2 ways of persecutions. Katulad po ng sinabi ko noon, meron pong 2 uri ng pag-uusig o pag-aakusa. You do right, that's why world people will persecute you. Other from the other outside. Gumagawa ka ng tama
tama o ginagawa mo kung ano yung mabuti, kaya naman itong mundo na to, kung ano-ano yung binabato sa'yo. You want to follow Jesus, the order of God, then you have struggling. That's also persecution. Ikaw ay gusto mong sumunod kay Jesus, gusto mong sundin yung kanyang salita. Yun po ay isa sa persecution o pag-uusig. That's why two ways, from outside, from inside, persecution will be there. Mula po sa labas at mula din sa loob po natin, meron pong pag-uusig. Dalawa po yun. That's why we not only believe Him, but we must suffer for Him. Tayo po, hindi lamang ang maniwala sa Kanya o sumampalataya o sumunod, kundi tayo rin po ay magkakaroon ng paghihirap dahil sa Kanya. I want to show you one Korean historical system. Gusto ko po ipakita sa inyo, isa sa mga sistema noong mga unang panahon po sa Korea. Maybe you could see this matter during the the Korean historical novella, whatever. Siguro po, nakita nyo na po ito sa mga napapanood yung Korean novela sa history ng Korea. You could see the carving of horses. Makikita nyo po doon yung mga kabayo. This is from king, Ito po ay galing sa hari. the one who passed the, what do you call it, the board exam, for example. Then king will issue those who passed the board exam. Ito po ay pinibigay o pinagkakaloob ng hari. Nung panahon po nito sa Korea, doon sa mga pumasa sa exam o sa mga We pagsusuli. call it, is it correct? Amheng? Hieng? I don't know. Osa. In Korean, Amheng Osa. Sa Korean po, ito po ay amyeng osa. Secret representative of king. Ito po ay tinatawag o simbolo na ikaw ay sikretong representative ng hari. He will move on all area of a kingdom, then check officials is right, everything is right or wrong. Siya po ay lumalakad, gumagala, tinitingnan niya kung ano yung mga nangyari sa loob ng kaharian, kung maayos ba yung mga opisyal at maayos ang mga bagay-bagay. Then, if it's wrong, then he's the one will use that authority. At kung may makita po siyang mali, yan po yung pinapakita niya para po He will show that medal, then say, Amheng Osa, then his the soldiers or officials will follow and judge wrong matters. ganun po. Para po yan doon sa, itataas niya po yan at sasabihin niya po yan, ameng osa, at yung kanyang mga kasama, lalong na yung mga kawal po, pupunta po, dadakipin or kukunin po nila and then pupunta po sila doon sa justice. As I told you, he is secret, the representative king. Katulad po ng sinabi ko, siya po ay sikreto, hindi po, wala pong nakakaalam, kundi ang hari lamang na So siya ay representative ng all hari. authority was given by king. At lahat ng kapangyarihan ng hari ay binigay niya doon sa taong pinagkalooban po niyan. He is the one who will judge instead of king for the wrong matters. Siya po yung hahatol sa lahat ng mali o hindi tama sa loob ng kaharian. We are in same system. Ganon din naman po, tayo po ay nasa kaparehas sa sistema. God made us so awesome. Ginawa po tayong dakila ng Diyos. We are kings. Tayo po ay mga hari. We are children of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. We call Him our God, our Father, Tinatawag po natin siyang aming Diyos o aming Ama to correct this world. upang itama ang sanlibutan. If that Amenghosa will concern only his matter, not king's purpose or intention, what will happen to that country? Kung itong amengos na po na to na dala-dala o yung representative
Ang kanya lamang pong gagawin ay yung pansarili lamang niya, hindi para sa hari. Ano kaya yung mangyayari? For example, ambassador for the other countries. Halimbawa po, yung mga ambasador para sa ibang bansa. This amengosa is for inside the kingdom. Ito pong aming asa na to, para po ito sa loob ng kaharian. We are representative of God. Tayo pong lahat ay representante ng Diyos. If we will not grow, then we will concern our own. We will not think about the purpose of God. Kung tayo po iisipan lamang po natin ay patungkol lamang sa ating mga sarili, ngunit tayo po ay representante ng Diyos, ano po kaya ang mangyayari dito sa mundo? That's why God concerns all the time, not we need, but His purpose. Kaya naman, ang concern po ng Diyos, hindi po yung kung ano lang yung pangangailangan natin, kundi higit sa lahat, kung ano po yung layunin ng ating buhay. You might say, Pastor, how about our needs? Pwede niyo pong sabihin na, Pastor, paano naman yung mga pangangailangan namin? Bible says, what? Don't worry about it. Ano po sinabi sa Biblia? Sinabi po ng Biblia na hindi mo kailangang mag-alala para doon sa mga I'm the bagay na- king. I'm the father. I already prepared what you need. Sinabi po ng Diyos na ako ang hari, ako ang ama, ako ang naganda, ano man ang iyong kailangan. That's why Bible all the time emphasize you must grow and grow. Kaya naman, lagi pong binibigyang diin ng Biblia na kailangan mong lumaki, kailangan mong lumago. We are children of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Yes, nobody can deny it. Wala pong sino man ang pwedeng magpasinungaling niya. Even Satan knows. Kahit po si Satanas, alam niya kung sino tayo. That's why Bible says you must grow. Kaya naman sinabi po sa Biblia, lumago ka. Even Jesus was growing. Kahit po si Jesus ay lumago. Remember this picture also. Lagi po nating alalahanin itong litrato po na ito. God made us so awesome and great. Ginawa po tayong kamangha-mangha at dakila ng Diyos. It seems we are not living as slave of Satan. Kung titingnan po natin, parang hindi po tayo namumuhay na alipin ni Satanas. As much as we will not think about His purpose, At kapag nga po hindi natin iniisip yung purpose ng Diyos, we think about our own self. ibig sabihin po nun, ang iniisip po natin ay yung mga pansariling atin. Don't make Him cry. Huwag po nating hayaang lumuha ang Diyos. Don't to be children. I'm sorry po. Okay, Ephesians chapter 4:15. We read. Cassette, go. Instead, speaking the truth in love, Then, we will grow to become. and then, what is our goal? Ano po ba yung ating layunin? We will grow to become. Tayo po ay lalago upang maging What? Who is head? That is Christ. na ang magiging ano po natin, ulo o leader ng buhay natin ay si Jesus Kristo. Then, explains details At pinaliwanag po dito yung mga detalye. in every respect the mature body of Him. Meaning, you must be same with the Christ. Ibig sabihin po nun, kailangan pong maging katulad ni Kristo. This is not my word. Hindi ko po ito salita. Again, we will grow to become. Tayo pong lahat ay lalago upang maging. What is our goal? Ano po ang ating layunin o dapat gawin? To be just like? To be just like? Maging katulad?
only one area or respects of mature? Ano po ba? Tayo po ba sa isang bahagi lamang o sa buong bahagi po ng karespe-respetong katawan ni Kristo? That's why this church emphasize what? Ito What po Bible ating says? sambahayan, ano po yung binibigang diin palagi na sinabi ng Biblia? Not only to be in the church, that's important, but we have to remember call. Hindi lamang po na lagi po tayong dumadalo sa mga gawain dito sa sambahayan, ngunit pinakamahalaga po ay maalala natin yung layunin ng buhay po natin, maging katulad ni Kristo. Again, grow to become as what? Ulitin ko po, tayo po ay lumago upang maging katulad ni Kristo. Again, grow to become as, Rise. because we are small Christ. Sapagkat tayo pong lahat ay maliit. Jesus na is our big Kristo. brother. Si Jesus po ang ating malaking kapatid o kuya natin. We are his brothers and sisters. At tayo naman po yung mga nakababata niyang kapatid. Amen. Amen. I know you are listening other churches' messages. Alam ko po na nakakapakinig po kayo ng mga mensahe mula sa ibang It will church. help you, Ivan. At makakatulong din naman po ito sa inyo. Then you must be sensitive what they are talking about. Kailangan mo nga lang maging sensitibo kung ano ba yung kanilang mga binabahagi. Blessings or the goal or purpose of God. Ito po ba ay tungkol lamang sa pagpapala o yung tinatawag na layunin o yung purpose ng Diyos? Don't forget, this is the word of God and His purpose. Huwag po natin kalimutan na ito ang salita ng Diyos at ang kanyang layunin. Kanina, we studied this Hebrew chapter 5:12. Kanina po, pinag-usapan po natin itong tungkol sa Hebreo 5:12. We became children of God already for so many years. Tayo pong lahat ay naging mga anak na ng Diyos at iyon po ay nakaraan na ng maraming taon pa. What they are looking for, what we want to be blessed, is elementary truth. Yung kagustuhan po natin na pagpalain po tayo o mapagpala po tayo, yan po ay pang-elementarya lamang po. Father, I need that, I need this. Ama, kailangan ko to, kailangan ko niyan. Yes, we need it. Opo, kailangan po natin yan. God knows it. At alam po yan ng ating Diyos. But don't be contented, that matter. Ngunit wag po tayong makontento doon lamang sa mga bagay na yun. Why? The perfect, healthy seed will not remain as seed, will grow. Sapagkat yung perpekto at malusog na buto na nasa sa atin, hindi po yan mananatiling buto, kundi yan po ay lalago. This one, Hebrews chapter 12, 5:12. Even nowadays, what? What Bible says? You ought to be teachers. At dito rin po sa Hebreo 5, sinasabi po dito, kahit ngayon po sa panahon po natin, dapat or tayo po, parang tinitingnan po natin na tayo ay mga nagtuturo na. I will explain as system of school. Papaliwanag ko po yung katulad ng sistema sa isang paaralan. Prep, kinder, elementary, and high school. Ganun po, mula po doon sa kinder, mga batang-bata, naging elementary, hanggang sila po ay naging high school. Now, you must be teacher because you already graduate the college. Ngayon po, maaaring ikaw ay isa ng magiging guro sapagkat nalampasan mo na yung mga level na yon at ikaw ay nasa kolehiyo na. Only now you know only plus and minus and multiplication.
up to that point. Ngunit hanggang ngayon, ang nalalaman pa rin po natin ay yung addition o pagdadagdag at yung pagmumultiply. Then, the teacher of you will be happy, even your parents will be happy. Yung kayang guro ninyo, kung alam nyo ay 1 plus 1 lamang, matutuwa kaya sila kahit yung inyong mga magulang? For how many years? 10 years, 20 years. They're still, Father, I need that. I need this. Maraming taon na nga po ang dumaan, maraming taon na po tayong nag-aaral, 10 taon, 20 taon, pero ang alam pa rin po natin ay humingi kung ano yung pangangailangan natin. It makes him cry. At yun po ang nakakapagpalungkot sa ating Ama. Okay. Do not make Father cry. Huwag po nating hayaan na lumuha ang ating Ama. We need to understand what? Whole picture. Kailangan po nating maunawaan kung ano sinasabi doon sa buong litrato. O Other word, picture. we have to understand what His goal for our lives. Sa ibang salita po, kailangan nating maunawaan ano ba yung layunin ng Diyos sa aking buhay. How we can make Him happy. Paano ko ba mapapasaya ang aking Ama? We must grow to become as Christ. Kailangan po nating lumago para maging katulad po ni Kristo. Amen. 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 Then, we will show who is God, who is our Father in heaven through our lives. At ang gagawin nga po natin, ipapakita po natin, ipapakilala po natin kung sino yung Diyos, kung sino yung ating Ama sa pamamagitan ng ating buhay. That is His plan and purpose for His awesome children. Yun po ang plano at yun din po ang nais ng ating Diyos para sa kanyang mga minamahal na anak. If you are perfect parents, Kung ikaw ay isang perpektong magulang, will you expect for your children? ano po kaya ang inyong inaasahan para sa iyong mga anak? To be just like you. Yun po ay maging katulad ninyo. Amen. Yes, if you are perfect, then you will expect your children will be just like you. At kung ikaw nga ay perpektong magulang, inaasahan mo na ang mga anak mo ay magiging kagaya mo na perpekto. If you will not be like him, he will cry. Kung hindi ka magiging katulad ng Ama, siya ay malulungkot or That's iiyak. why God sent the Holy Spirit, let you experience His love. Kaya sinabi po ng Ama na sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay maranasan po natin kung ano yung kanyang pag-ibig. Our hearts was moved to come nearer to Him. At yung ating nga pong puso, pinapakilos niya upang mas lalo pa po tayong lumapit sa Diyos. That's the other word, pray. Sa ibang salita po ay ang pananalangin. Other word, encountering. Sa ibang salita naman po ay ang pakikipagkita o tagpo po natin sa Diyos. Prayer, encountering is so hard. That's why we want to do, we call it suffering. Ang hirap pong gawin ng manalangin o ng pakikipagtagpo sa Diyos, pero ginagawa pa rin po natin. Yun po ay paghihirap o pagdurusa o suffering. That's why we said we welcome suffering. Kaya naman, lagi po natin iniimbitahan o pinapayagan po natin yung pagdurusa sa Then we buhay will natin. meet God, we will encounter with God, then we will be just like Him. At makikita nga po natin ng Diyos, makakatagpo natin siya, at magiging katulad po tayo Yes. ng Diyos. Bible says again, we must grow and become perfect. Kaya po sinabi ng Biblia, tayo po ay lalago at magiging perpekto Then we must make Him happy. at mapapasaya po natin ang Diyos. Amen. Amen. That's why we have hope in Christ. Kaya naman, meron po tayong pag-asa kay Kristo. We understood what God wants us to do.
Naunawaan po natin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin po natin. He already clearly explained to us. Ipinaliwanag na po niya sa atin ng malinaw. Don't worry about your needs. Hindi mo kailangan na alalahanin kung ano yung mga pangangailangan mo. You must focus on to my purpose, my plan for your life. Kailangan mo na pagtuunan ng panahon o pansin yung purpose ng buhay mo para sa akin. And everything will be added unto you. At lahat ng bagay ay idadagdag niya sa'yo. When you focus on to your needs, He will cry. Kung ikaw ay titingin lamang sa iyong mga pangangailangan, Even He will bless you, yet His heart has no peace for you. malulungkot po ang Diyos. At kahit pa po, i-bless ka niya, hindi po siya magiging masaya Because para sa'yo. we might be destroyed by His blessings. Sapagkat maaari po tayong masira o magulo yung ating buhay dahil doon sa pagpapala. We were not grown up to use that blessing for His glory. Wala pa po tayong sapat na kakayahan o karunungan kung paano natin pamamahalaan yung mga pagpapala ng Diyos. That's why make Him trust you. Kaya naman, ang kailangan mong gawin, hayaan mo na pagkatiwalaan ka ng Diyos. That's what God, Father, talked to Jesus. Hayaan mo na ang Diyos ang siyang kumuusap kay Jesus. When your children was grown up, then you don't need to worry about his life. Na kapag ang iyong mga anak ay lumaki na o lumago, hindi mo na kailangang mag-alala pa para sa kanilang mga buhay. Everything what I have is yours now. Sapagkat lahat ng meron ako ay sa'yo na. I know now you will use that. My property will use properly for good. Sapagkat nalalaman ko na kaya mo nang pamahalaan yung kung ano man yung meron ako na binigay ko sa'yo at gagamitin mo yon ng tama. That's why this church all the time emphasize the goal of Father. Kaya naman ito pong sambahayan natin, ang lagi pong binibigyang diin dito ay ang goal o layunin ng ating Ama. Then we are the seed, carrier of seed of God. At tayo nga po yung tagapagdala ng buto ng Diyos Have to grow and become perfect. na kailangan nating lumago at maging ganap o perpekto. Not according to our doctrine, our understanding, Hindi po ayon sa kung ano yung ating natutunan o pagkaunawa, because of what Bible tells us. dahil po ito kung ano ang sinabi ng Biblia. Amen. That's why we have hope in Christ. Kaya naman meron po tayong pag-asa kay Kristo. Let us all stand. Tayo pong lahat ay tumayo. What is title for today? Ano nga po yung ating pamagat ngayong umaga? Tears of Father. Luha ng ating Ama. You must be and etc. Kailangan mong maging katulad ni Kristo. Yes. As we see, we must become as Christ. Kung makikita po natin muli, kailangan po nating maging katulad ni Kristo. Thank you for the message, the Word of God, for wonderful children of Him. Salamat sa mensahe ng Diyos para sa mga minamahal o kamanghang anak ng Diyos. Let us glorify Him and give Him thanks. Atin pong papurihan at pasalamatan ang ating Ama. Okay, let us shout hallelujah! Shee, korayara yara sera yara. Oh, karayara sera. Shee, karayara sera. Hallelujah! 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 Ayo karaya. Hallelujah!
for your plan, for your purpose. Thank you, Father, for your presence, even for your love. Father, thank you. You made us awesome and great. Father, now we understood what we have to do for your kingdom, for your glory. Hallelujah. Thank you, Father, for your awesome children in this place. They already understood what you want. Let them do. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. May the grace of Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Redeemer, our Healer, our perfect example, the love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. We are secured by your love. Fellowship of Holy Spirit all the time remind us what is our goal, what we have to do, how we could pay back His love. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Before with announcement, after, okay, after. Announcement muna po. Di po, announcement muna po tayo. Po, tuwing linggo, alas 8 po ng umaga. Ano po ang ating gagawin? Siyempre, magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. So, naramdaman niyo po ba kung gaano po tayo pinagpala ng ating Ama? Po. So, sabi nga, kung ano po yung ating naranasan at kung ano yung ating naunawaan, yan na po ang alin? Magtuturo sa atin kung paano po tayong mamumuhay bilang mga anak ng Diyos. No po. At sabi nga po, hanggat maaari, huwag po tayong maliit na po. So, alas 8 po muli, next week makita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. And then, 6:30 po ng umaga, tuwing Lunes hanggang Friday po, meron po tayong gawaing panalangin dito po sa ating sambahayan. So, sana po, makadalo po tayo, lalo na yung mga nasa bahay lamang po at wala namang trabaho. Ano po. And then, kung halimbawa po, sinabi po sa atin na hindi man po tayo makadalo dito sa ating sambahayan, pwede po natin silang sabayan sa pananalangin. No po. And then, sabi po, meron po tayong prayer meeting every Wednesday, alas 3 po yan ng hapon. So, kung saan nananalangin din po tayo. And then, dito naman po, mamaya pagkatapos po ng ating gawain, 10:30 po ng umaga, meron po tayong kids fellowship. So, mga kabataan, maliliit, basta tumatakbo na siguro, pwede na yan. Na po. And then, 1:30 po ng hapon para sa mga youth and YA po natin, mga dalaga at binata. So, sana po yung mga youth and YA natin, multiply. So, siyempre po, para din po sa atin, ganun din naman, na habi nga madagdagan pa po yung ating mga mga kapatid dito po sa ating sambahayan. And then, yung ating pong Encountering with God Fellowship every last Friday. So, sa Friday po yan. So, magkita-kita po tayo dito. 7:30 po yan ng gabi. And thank you po sa mga nagdadala ng isang dakot na bigas. So, salamat po kasi patuloy pong hinihipo ng Diyos ng Ama ang inyong mga puso para magdala. So, malaking tulong po yan para sa ating mga kapatid na binibigyan po natin. So, maraming salamat po. So, yun lamang po. Today, we want to pray for beautiful lady who will interpret. Sa oras po na to, ipag-pray po natin ang isa sa mga members po natin. For 15 years, she was with us. For 15 years po, siya ay
nakasama po natin dito sa simbahan. She became the apoy ng God's love. Siya po ay isa sa mga naging apoy ng pagmamahal natin. Then make another big fire in her family, also the family of husband. At siya po ay patuloy na magbibigay ng apoy, liwanag sa kanyang pamilya at sa pamilya ng kanyang asawa. Minsan we could see her, May kita naman po natin siya minsan. but today we want to pray for her. Pero sa oras po na yun, ipagpapray po natin siya. Are you willing to pray? Don't cry for me. Okay. Halika. Halika. She just married. Kakasal lang po niya. Just married. Then she will live with husband and the husband's family. Opo, siya po ay titira na kasama ang kanyang She asawa. will not be here. Ayun, wala na rin po siya dito. That's why before she will go, we'll pray for her. Kaya bago po siya umalis, ipag-prepare po natin ulit. Okay? So we will congratulate her wedding even. Iko-congratulate din po natin ang kanyang kasal. We were not informed her marriage. Hindi wedding. po tayo na-inform. Yeah, she makes us so surprised. Also, we believe wherever she will, also not only her, but everyone will go, will make another big fire. At alam po natin, hindi lang po siya, kundi tayong lahat po ay isa sa mga apoy na magliliwanag. Also, we know we have authority to bless the especially children of God. At meron po tayo bilang anak ng Diyos, meron po tayong authority na i-bless ang bawat isa. Amen. That's why, if you are okay, please stand up. Kung okay po, maaari ko po ngayong inanyaya Okay. na tumayo. Reach out your right hand upon her, toward her. Okay. Then we'll shout hallelujah once. Don't make. Yeah, even you can come and touch her, whatever. Okay, come, whatever. Maaari din po kayo lumapit. kung gusto Okay, po siya whatever, i-pray. whoever. Okay. Don't make this place flooded. Okay. Don't make this place flooded. Okay. We'll shout hallelujah and we'll bless her. Okay. Let us shout hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Sera kara yara. Sera yo se ka kera kara. Hallelujah! Se kara yora yara sarama. Sera yera karama. Kara yara. Sera ya kara yara kerama. Hallelujah! Sera ye ke kora. Ola yera sarama sarama. Se kera yora sarama. Ye kera. Sera ya kara yara. Sera ye ka kora yara. Hallelujah. Sera yo se kara. Oh la yara sarama. Oh kara yara kara. Sera kora kara yara. Sera ya se kara yara. Hallelujah. Hallelujah. Sera ye ko ke kara. Sala yara. Oh la yara sara. Oh kara yara sara. Oh Father, we are so proud of her. Father, you send her to our family, LLCC. We were together 15 years. Then, actually we are so sad to let her go. But Father, also we are so happy even. Why? You will make another big fire to show your glory through their lives, Father. Thank you for your promises. Wherever, whatever
she will do, she will go. You all the time with her family, then you will use them mightily for your glory. Father, thank you. Your promise of your blessing upon her family even. Thank you, Father. What you have done for her life for 15 years this place, then you will bear fruit for that small seed, Father. Thank you, Father, once again. You bless us to enjoy one family. We sometimes argue, sometimes fight, yet still we are your family in the church. Thank you, Father, once again, to let her use for your glory alone. Father, we don't understand, we don't want to do, but this is your plan. Then also, Father, we trust your plan and your purpose, even your blessings upon our life. Thank you, Father. We gather our whole heart together, bind it together in love, and bless her. That's why, Father, you will fulfill our prayers in her life. Thank you, Father, once again for what you have done for her life. Even, Father, we thank you what you will do for her life for your glory. This is what we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Everybody will say amen. Amen, amen, amen. Why don't you hug her? One more thing. Next week, I don't know how long I will not be here. Tomorrow, I will go to Korea. Then other pastors will do. Other pastors. Sabi niya last week, I'm representative pastor. Hindi! As long as you stand here, you are speaker of God. Amen? Amen. I believe, also I trust you, you can do. You will do also. Amen. Also, I know you will be faithful, even my absent, whatever, because it's not my ministry, his ministry. Then he already told you, you must be faithful. Also, you will be faithful to him. Amen. That's why don't cry for me, Argentina. Okay? Because we know him. Thank you. Lastly po, bago po umalis si Pastor, inanya ko na si Pastor sa harap. Sandali lang po. I don't want to celebrate birthday. Kasi when you celebrate, become older. Kaya, anyway, thank you. Ayan po, birthday po ni Pastor, we celebrate po kasi yung lunar year, hindi po yung normal calendar. So supposedly pag lunar year, May 11, but yung pinaka nakalagay po ka dun sa mga ID po niya is March 35. So since mawala po siya bukas, we wanted to celebrate his birthday muna bago po siya umalis. So ayan po, kantahan po natin ulit si Pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sige po, birthday po ni Pastor, meron din po tayong hinanda na pin slide. Pastor. Who made it?
Ay, okay na. Ayun, once again, happy birthday, Pastor. Thank you for being our father, our representative dito sa church. And ayun po, once again, palakpakan po natin ang ating pastor. Sinumbang ito. You Yes. make me cry again. And yeah, meron din po tayong hinandang spaghetti. So bago po kayo umuwi, maaari po kayo kumuha Ay, ng nako. isang spaghetti. At maaari na po tayo umuwi. God bless us all po. Thank you po. Make me cry ulit.